Nakakabahala ba? Is it a cause for alarm? Tapos binanggit na nga ni Ali yung mga Pilipino na nahuhuli rin kasama itong mga Chinese spies, in quotation, kasi hindi pa natin po natutukoy kung sila po talaga ay mga espiya ng China. Unang-una ho, nakikita natin yung how talaga the intelligence operation is conducted, no? Usually ho, nakikita natin merong 2, 3 Chino, tapos 5 mga Pilipino, no? Yung mga Chino ho yan yung mga controllers na tinatawag. Controllers? No? Hindi ho talaga sila yung nagkukuha ng informasyon. Ang nagkukuha ho ng informasyon, yung mga Pilipino na ginagamit nilang assets. So ganyan, nakikita nyo na yung una ho, huli natin yung meron siyang kumukuha ng mga 3D images ng mga camp. Isa lang siya. Tapos 4 yung Pilipino na kasama niya. Yung recent ho, nakita natin 2 Chino, tapos 4 o 3 Pilipino nagde-drive. No? Ganyan ho talaga yung operation ng intelligence. Meron kayong tinatawag nating controller na siya ay nagpipinansya, siya nag-ooperate, siya nagbibigay ng mga kailangan kunin, at yung mga Pilipino na nagiging mga assets. No? Klasiko yan, no? Tapos nakikita rin ho natin yung mga kinukuha na nila ng informasyon, mga military camps, nabanggit pa ho yung US Embassy. Tapos hindi ho natin siguro pumapasyal rin ho sila doon sa mga police at saka sa mga security agencies natin. Lalo na ho yung recently na nakuha, na nakita ho nila na gumagamit ho sila. Ito yung term na ginagamit ho sa intelligence, signal intelligence. Which means? Signal intelligence. No? Yeah. Meron silang IMSI machine na nagka-catch ho ng mga text messages, mga messages, mga tawag ko sa cellphone ho, talaga hong kumbaga sinusuyod niya. At meron silang kakayanan at of course, it's talaga well-financed operation ho, to signal intelligence. No, very revealing ho, talagang they were caught red-handed. No, ang sabi nga ho ng aking kaibigan sa Armed Forces of the Philippines, we are just seeing what is called the tip of the iceberg. Talaga, oo. Because, why is this just the tip? Why do you say that po? Na bakit tip lang po ito? Kasi matagal na, palagay ko, matagal na rin ho yung operation nila. Hindi lang ho talaga pinapansin, binibigyan pansin ng gobyerno natin. Kasi for so many years, nakafocus ho ang mga intelligence agencies ho natin, no? Both sa military ho, saka sa tinatawag natin sa civilian, sa tinatawag natin strategic intelligence. Katulad ho ng National Intelligence Coordinating Agency. Tapos ho, yung NBI ho natin, hindi naman talaga intelligence agency, yan counterintelligence. So, law enforcement. Nakafocus ho yan sa internal security. So, ito kasi nakita for natin. so many years, ang focus ho talaga natin, hanapin yung mga sino ba member ng Politburo ng Communist Party of the Philippines? Ilan ba yung mga terrorist cells na nag-ooperate ng Abu Sayyaf? Sino ba yung pumalit sa leadership nung namatay ho yung dati hong ng head ng MILF? Ngayon ho, it is an entirely different ballgame. Ayun. Kasi ito, kasi ang kaharap na ho natin, kumbaga, state actor na may mga resources ho, may mga capabilities ho, talaga may mga kumbaga meron mga siyang mga intelligence agency. Of course, ang China ho, yan dyan yung Ministry of State Security. Tapos pa yung mga intelligence agency ho ng People's Liberation Army. So it's an entirely different ballgame ho pagdating ho sa ating mga security agencies ho. Kasi pang ilang insidente na ito, we remember, di ba, Pat? January. Meron ng nahuli sa Makati. na mga sa Makati City na mga espiya din, ganito din, di ba? Isang Chinese, 2 Pilipino. High-tech sa kanilang mga... Tapos yung sa Palawan, di ba? Na nagkakabit ng mga CCTV camera sa mga coconut trees. Na nakatapat talaga doon sa sa dagat. Sa dagat. Kaya nagugulat talaga. Abay, nauuna pa yung mga Chinese boats dito sa mga roro natin. Ayun yung tinatawag na all-domain intelligence operation. All-domain. Meaning? Yung unang nahuli ho, ang ginagamit niya ho, yung gumagamit siya ng 3D image intelligence, IMINT. Parang he was mapping yung loob ng kampo, gano'n, no? May capability yung mga image intelligence equipment niya to do that. Tapos yung nahuli sa sa Palawan, mukhang surveillance gumagamit sila ng surveillance, natural ho. Pero interesting ho yung pangatlo, yung signal intelligence. Kasi very expensive ho.
mag-conduct mahal ba ng yan? signal intelligence. Oo. Oh, very modern pagdating natawag natin signal intelligence. Kasi nag-i-intercept po kayo ng mga tawag. Yeah. Ngayon siguro maaaring meron nagpipick up ang ating communication. Signal intelligence ang tawag ho dyan. Oo nga. All domain ang question ito yung ni-raise ko regarding bakit kasi pag nagkukonda kayo ng intelligence operation, napakagastos ho niyan. Napakagastos. Unang-una, magpapadala kayo ng mga trained intelligence operatives, tapos yung controller nyo na padadala nyo, yan pa yung mga magbabayad sa mga assets. Di ba ho ba yung recently na nahuli, yung mga drivers ng mga Pilipino, magkano yung binabayad sa kanila? 3,000 a day. Oho. So imagine gagastusan mo yan, gagastusan mo pa ho yung tinatawag nating controller, ipoprovide mo ng pagkain. Tsaka yung controller ho yata na kita natin, may asawa ng Pilipina. Oo. Di po ba? So, embedded na siya. Tagal na. So, for all the time na ini-embed siya ho dito sa ating lipunan, binabayaran na ho yan, sinesweldohan na ho yan. So, ang tanong bakit nagpipinansya ang China man kung China man po yan, ng napakalaki, napaka-extensive all-domain intelligence operation sa Pilipinas? Together, Sunday 25, Sunday 25.